Eto, sunod, mga kababayan. Dito tayo. Ano yan, Ken? Naku po, mga kababayan. Si Pulong. Anong nangyari kay Pulong Duterte? Eto, mga kababayan, si Pulong Duterte umalma. Umalma si Pulong Duterte. Bakit, mga kababayan? Umalma si Pulong Duterte sa balita na kung sakali na bumaba si PBBM or mag-retire or mag-resign bilang presidente, ang ipapalit ay si Ramon Ang. Umalma si Pulong, hindi makapaniwala. Bakit daw si Ramon ang gagawing caretaker kung bababa si PBBM bilang presidente at bakit hindi si Sara? Nako, umalma, hindi sang-ayon si Pulong. Bakit? Siyempre, matagal nilang pinag-isipan yan, matagal nilang pinagplanuhan yan, mga kababayan. Tapos, si Ramon Ang lang pala ang papalit kung sakaling mag-resign si PBBM bilang presidente ng Pilipinas. Nako po, mga kababayan, hindi matanggap ni Pulong. Pakinggan ninyo, mga kababayan, yung balita. Umalma ang Lolo Longski nyo. Oo, si Iyotman umalma. Pakinggan ninyo, mga kababayan. Eto po, i-play po natin. Bilang posisyon daw para pansamantalang mamuno sa bansa para sa tinatawag na military reset, ang bilyonaryong negosyante na si Ramon Ang. Ang sagot ni Ang sa report na ito ni Bril Montalvo. Ayan, pakinggan ninyo. Ito ang bilyonaryong negosyanteng si Ramon Ang, presidente at chairman ng San Miguel Corporation. Siya raw ang napipisil na mamuno muna ng bansa hanggang sa susunod na eleksyon. Base sa article na inilabas ng politico.com.ph, usap-usapan daw sa grupo ng nagbi-business ang posibilidad na maging consensus caretaker si Ang. Sa gitna iyan ng tumitinding problema ng bansa sa korupsyon. Alam niyo, sa totoo lang, mga kababayan, kung sakali man nabababa si PBBM at si Sara ang ipalit, naku, mas lalong magkagulo. Kung sakali man nabababa si PBBM, mas kampihan at paboran ko pa na si Ramon ang magiging caretaker. Bakit? Si Ramon Ang po, bilyonaryo na yan. Wala nang tsansang magnakaw yan. Kaysa naman sa iupo mo dyan, walang negosyo, walang hanap buhay, gala dito, gala doon, puna dito, puna doon, pagnanakaw, tapos kasinungalingan pang ilagay sa salin. Tapos how could they provide a billion peso paying their lawyer in ICC? But ang nakalagay sa kanilang salin, ay hindi nga halos makabayad, no? Kahit maski man lang acceptance fee ni Kaufman, di ba? Kita mo, mga kababayan, kung tutuusin man, kung sakaling bababa si PBBM bilang presidente at ang magiging caretaker si Ramon Ang, mas gustuhin ko pa. Kasi nakita ko kung gaano kasukses sa buhay si Ramon Ang. Kung gaano magbigay ng benepisyo sa kanyang mga trabahante. Kaysa naman sa ipapalit si Sara, ng ultimo English hindi alam ang meaning ng preamble. Anong mangyayari sa ating bansa kung ang papalit na presidente ay may kapansanan sa pag-iisip, sabi ni Montulfo. Diba? Bas daw sa ideyang yan ang iba pang mga bilyonaryo sa bansa, lalo na kapag lumala pa ang political paralysis at makaladkad pababa ang ekonomiya. Ayon sa mga bulong-bulungan, pinag-uusapan umano ng mga nasa alta sa syudad ang isang military-backed reset, hindi kudita para raw ibalik ang kaayusan at tiwala ng mga investor. Target umano nitong ihanda ang bansa sa susunod na eleksyon sa ilalim ng pansamantalang pamunuan. Kung ako papipiliin, negosyante ang maging caretaker sa presidente, mas piliin ko pa kaysa naman sa magiging presidente natin may kapansanan sa pang-iisip tapos kawatan pa. 'Di ba? Kung ako ang papipiliin, mas gusto ko si Ramon Ang kung sakali mang si PBBM ay mag-resign. Kaysa naman sa palitan mo. Kayo, tanungin ko kayo, yung mga kakamping dyan. Kung kayo papipiliin, mag-resign si PBBM, si Sara ipalit, papayag kayo? Mas piliin ko na lang si Ramon Ang. Bakit? Si Ramon Ang may experience. Hindi magiging bilyonaryo or ultra-bilyonaryo yan kung hindi marunong yan. Mautak yan. Di ba? In case lang naman. Di ba? Kung sakali, usap-usapan lang yan. Pero alam niyo, sa totoo lang, mga kababayan, dahil sa usap-usapang ito, si Pulong umalma. Hindi nagustuhan ng balita. Bakit?
Hindi kasi kapatid niyang ilalagay. Nako, ito. Agad namang nag-post sa Facebook si Congressman Paulo Duterte. O, bakit? Ang report daw ng politiko ay nakakabahala at isang malinaw na paglabag sa saligang batas. Hindi po nakakabahala yan. Mas nakakabahala yung upuan ng presidenteng tamad at may kapansanan sa pang-iisip. Yan po ang nakakabahala. Bakit? Much better kung sakaling mag-resign si PBBM. Lang naman. Kung sakali lang naman. Much better na si Ramon ang uupo na bilang caretaker sa palasyo. Bakit? Si Ramon nakita natin kung paano tumulong yan. Hindi ko siya pinopromote kasi sabi naman niya, hindi siya papasok sa politika. Marami na siyang pera, ba't sasakit pa yung ulo niya? Diba? So ngayon mga kababayan, kung si Ramon lang naman, mas pipiliin ko pa si Ramon kaysa kay Sara. Bakit? Kung si Ramon ang nasa isip ng tao, Chinese yan. Baka sakupin tayo ng China. Diyos ko, mamamatay na lang si Ramon Never naman tayong nakakita na dumikit sa China yan. Kasi ang negosyo niyan, beer naman. Hindi naman mga produktong China ang negosyo niyan. Ang negosyo niyan, alak. Alam naman natin kung ilang mga ektarya ang mga korporano niyan, planta sa alak. At mas matakot kayo kung si Sara ang maging presidente, kayon talaga dikit na dikit yun kay Xi Jinping. Mas mabahala kayo, si Ramon Chinese. Mas mabahala kayo kung si Sara ang papalit. Bakit? Aba, matindi yun. Kita nyo? Yung PCG, or Philippine Coast Guard, anong ginawa ng mga Chinese? Winater cannon. Ni bulong ni Sara, nakarinig kayo na concern siya? Yung mga Filipino Coast Guard, winater cannon ng Chinese Coast Guard. Narinig ba kayo na sabi ni Sara, kawawa po ang ating mga Filipino Coast Guard. Ay sana po hindi ganyan. May narinig ba kayo? Wala. Nga. Diba? Yung mga Filipino Coast Guard, tinaga ng Chinese na putol yung daliri. May narinig kayo, maskin poki ni Sarang nanganga or nangamoy? Wala. Tapos sasabihin ninyo, natakot kayo kay Ramon na siya ang magiging caretaker o hahalili kung sakaling mag-resign si PBBM. Mas matakot kayo kay Sara. Bakit? Ang laki ng sigalot sa West Philippine Sea. Ito, example ko sa inyo, mga kababayan. Alam nyo ba kung gaano kalaki ang damages na ginawa ng Chinese sa West Philippine Sea? Ito. Show me a picture of West Philippine Sea. Ito mga kababayan. Nakita nyo yung West Philippine Sea. Malapit sa Pilipinas. Ayan po yung mapa. Andun po ang China sa tuktok. Ayan ang West Philippine Sea. So nangangahulugan na sa atin yan. Sunod, mga kababayan. Show me a picture of buildings in West Philippine Sea infrastructure in China. Ito, mga kababayan. Alam nyo ba kung ano ang ginawa ng mga Chinese sa West Philippine Sea? Sa Spratly Islands? Tinayuan na nila ng mga buildings. Ni minsan ba may narinig kayo na nag-react si Sara dyan? Ni minsan ba may narinig kayo na sabi ni Sara, nakakabahala po, tinayuan na nila ng mga infrastruktura, may mga military base na, mayroong mga airport, meron pa silang mga nag-iikot na naghahanap ng mga minerales dyan sa lugar na yan, baka may naghahanap ng langis. Ni minsan ba nakarinig kayo na nag-react si Sara? Wala. Bakit? Kasi siya po ay pro-China. Tapos ngayon nababahala kayo kay Ramon kung tutuusin si Ramon ang laki ng natulong sa bayan. Kung tutuusin nga, bilangin mo ang naambag ni Ramon kaysa naambag ni Sara, mas maraming nagawa si Ramon higit pa sa Vice President ang naitulong niya. Pag isa-isahin natin, baka sakali lang naman kung mag-resign si PBBM. Reaksyon ko lang yan. Pero bakit tumututol si Pulong? Kasi hindi niya gusto. Bakit? Mawalan sila ng power, mawalan sila ng kita kapag hindi si Sara ang papalit. Para raw tayong Banana Republic na pamumunuan ng highest bidder. Dagdag pa ni Pulong, may natanggap siyang impormasyon na isa pang business tycoon daw ang personal na na-pressure para mag-resign si dating Executive Lucas Bersamin. Ito raw ang nagpopondo sa grupo ni AFP Chief Romeo Browner Jr. Kung totoo raw ang mga impormasyong ito, sabi ni Pulong,
iniimpluwensyahan at minamanipula ng mga makapangyarihang negosyante ang ating gobyerno. Ibig sabihin, nakabalik na ang mga oligarch. Rinig nyo mga kababayan? Meron daw isang tycoon or bilyonaryo na businessman na nagpupondo kay Bronner. Ngayon, mga DDS, naghahanap kayo ng kudita? Paano kayo tutulungan ng military? Kung mismo ang military siniraan ng kapatid ni Sara na si Pulong. Ipakita ni Pulong kung sino yung businessman na yan, na bilyonaryo businessman na nagpupondo kay Bronner. Diyan pa lang. Sasabihin ninyo ngayon, bakit kaya itong mga military or armed forces hindi sumuporta sa kudita? Ayaw nila kay Sara. Sinong may gusto? Sinong may gustong sumuporta sa kudita na pinaplano nitong mga DDS? Kung mismo ang military na instead tutulong sa kanilang kudita, ay sinisiraan nila. Tanungin ko kayo ngayon, sinong gustong tumulong kay Sara para magkudita? Nga. Bububoy. Sa pulis, si Basti bumibira. Sa sundalo, si Pulong bumibira. Sa taong bayan, si Sara bumibira. Pati sa presidente. Sinong tutulong sa kanila sa kudita? Yung mga bobo na mga sumukong NPA? Na mga nirecruit ni Digong noon? Na may mga kasong sedisyon ngayon? Di ba? Yun ba? At bakit si Pulong umalma? Bakit? Hindi niya nagustuhan na kung sakali si Ramon ang magiging caretaker ni PBBM kung sakaling mag-retiro o mag-resign si PBBM, bumaba sa pwesto. Ang gusto nila si Sara ang ipalit. Anong magagawa sa Pilipinas? Magkakandalit-litsi ang ating bansa. Lalo na pag ang presidente natin may kapansanan sa pang-iisip na ipapalit kay PBBM. Magiging nako, alala nyo ang sabi ni Digong? Naalala ninyo ang sabi ni Digong, mga kababayan? Ito po yun, no? Ito, mga kababayan, ito po, pakita ko sa inyo. Philippines, province. Kita ninyo mga kababayan. Province of China. Digong. Ito, pakita natin. Kaya nga sabi ko, why are you so sparing? Gusto ninyo, gawin na ninyo kaming province, Fujian, pati Philippine province of China. Wala tayong problema. Buisit. Libre na lahat. Kasi yung oil, join naman. Yung oil mo, dito mo ang pinakamarami. Diba? Kita nyo? Meron kasi yan silang gentleman's agreement na tinatawag na oil exploration. Ang sabi nga ni Digong dyan, kung halimbawa 100 barrel, 100 barrel ang nakita ng China dyan sa oil exploration sa gentleman's agreement. Kaya kinupkup ng China ang Spratly Islands. Yung West Philippine Sea, inangkin ng China. Kasi bakit? Sinang-ayunan ni Digong na kutkutin ang karagatan at hanapin ang mga mineralis dyan. Yung mga langis. So, kapag nakakuha daw ng 100 barrels, 60 sa Philippines, 40 sa China kasi mayaman naman daw ang China. So, gawin nyo na daw na ang Pilipinas ay province of China. Kita ninyo? So, matakot kayo kay Ramon Ang? Si Ramon Ang, dito na yan ang mamatay sa Pilipinas. Samantalang itong mga Duterte, pro-China. Kita ninyo? Binumba ng water cannon ang ng Chinese Coast Guard ang Filipino Coast Guard. May narinig ka na sabi ni Sara, alam ninyo, kawawa po sila. Alam nyo, may narinig kayong ganon? Wala. Mas matakot at kabahan kayo kung si Sara ang maging presidente sa Pilipinas. Bakit? Unang rason, kaya umalma si Pulong. Unang rason kung si Sara maging presidente ng Pilipinas. Ito ang una niyang gawin. Yung Pogo, ibabalik. Yung Pogo, ibabalik niya yan. Pangalawa, yung isabong, ibabalik niya yan. Pangatlo, maghihiganti lahat sa kanilang mga kaaway. Lahat ng politician, paplantingan niya yan sa bihing adik, ipapakulong lahat. Panglima, Pogo, isabong, lahat ng illegal. Tapos lahat ng mga Chinese, na mga undocumented, papasukin niya yan, katulad sa ginawa ng tatay niya. Pangatlo, pang-apat, ang gagawin niya yan, lahat ng mga bumangga sa kanya, pagbabalikan niya yan isa-isa. Panglima,
Do you think magpe-presidente siya para suportahan, tawag dito, tawag to, serbisyuhan ng ating Pilipinas? Ang ating bansa? Hindi. Ang gagawin niya dyan, maghihiganti siya, palayain niya lahat ng mga nakakakulong. Una, si Kibuloy, palalayain niya yan. Si Digong, pababalikin niya yan. Si Roque, aabsuelto niya yan. Si Saldico, tanggalan niya ng kaso yan. Sino pa? Si Bantag, palalayain niya. Si Tebes, palalabasin niya yan. Bakit? Ginawa na kasi ng tatay niya noon yan. Bakit? Si panahon ni Pinoy, pinakulong si Jinggoy, si Bong Revilla, sino pa? Si Enrile, si Erap, si Gloria, sino pa? Si Napoles. Noong naging presidente si Digong, lahat inabsuelto. Kita nyo? Kita ninyo? Tapos sasabihin, gawin nyo na kaming province of China. Fujian, Philippines, province of China. Dito na natin maranasan na kumain tayo ng tipaklong. Dito na natin maranasan na kumain tayo ng paniki. Dito na natin maranasan na kumain tayo ng lumot sa ilog at gawin nating langis. Gawin nating pansit. Chinese Dito na natin maranasan na kumain tayo ng pisaw-pisaw. Dito na natin maranasan pag sinakop tayo ng China na ang chopstick na imbis na pang-ipit sa buhok naging kutsara. Dito na natin maranasan na kapag nakipag-away tayo sa kapwa natin Pilipino, magduduraan na lang. Bakit? Ganyan ang ginagawa ng mga Chinese. Pag nag-away, nagduduraan. Dito na natin maranasan, mga kababayan, na ang iPhone hindi pa nilabas sa Amerika, nagka-iPhone ka na. Dito na natin maranasan, mga kababayan, na yung mga luxury items sa tag 1 million sa Europe, 50 pesos na lang sa Pilipinas. Dito na natin maranasan na magkaroon tayo ng basketball player, ng mga kamukha ng mga basketball player sa Hollywood. Bakit? Dito na natin maranasan na kung namatay ang asawa mo, mabubuhay muli. Bakit? Gagawan ka ng clone. Robot nga lang. Diba? Kasi province of China na tayo. Kita ninyo? Ayan ang gusto ng mga Pilipino. Dito natin maranasan na bobo ka, magiging bobo ka lalo. Bakit? Wala ka nang gagawin, robot nang gumagalaw Diba? Dito natin maranasan na magka-COVID tayo ulit. Yan ang katotohanan, mga kababayan. Kaya, anong ginawa ni Pulong? Umalma. Dito na tayo makaranas na kapag nagluto ang lugaw, ang sahog, kubra. Dito na tayo makaranas na pag kumain ka ng adobo, ang sahog, daga. Kita ninyo? Province of China tayo Kabalik na ang mga oligarch. Kasunod niya, nag-post din sa Facebook si Ramon Ang. Diretsahan niyang sinabing hindi siya papasok sa politika. Alam daw ni Ang na maraming hinaharap ngayon ang bansa. Naiintindihan niya kung bakit gusto agad itong masolusyonan. Pero ang pagsulong ay hindi lang dapat nakadepende sa iisang tao. Kailangan daw iisang direksyon ng gobyerno, Ma'am Linsudo, hello po. at ang publiko. Alam niyo, mga kababayan, umalma si Pulong. Hindi nagustuhan yung balita. Sabi-sabi nga lang, pinatulan pa. Kita ninyo, napaka-defensive, di ba? Kaya ngayon, mga kababayan, ito, kung si Sara maging presidente sa 2028, si Ramon Ang hindi tutulong yan. Bakit? Tignan nyo ngayon, binira na. Tandaan nyo sinasabi ko. Pag si Sara naging presidente, si Ramon Ang mananahimik yan. Bakit? Binira na nga ni Pulong Ayaw ni Pulong kay Ramon Ang. So alam nyo na, pag naging presidente si Sara, walang Ramon Ang natutulong dyan. Maniwala kayo sa akin, alam nyo ang laki-laki ng natulong ni Ramon Ang. Sa lahat ng mga nagdaang presidente, kay Pinoy, kay Digong, kay Gloria, kay Erap, ang laki ng naitulong ni Ramon Ang sa kanila. Pero pag nagpresidente si Sara, wala kang asahang Ramon Ang dyan. Maniwala ka sa akin. Bakit? Ngayon pa nga lang Ngayon pa nga lang, binanata na ni Pulong. Kita nyo? Nagtatanong nga mga DDS, bakit ang EFP malaki ang bayad diyan kay Brunner? Bakit? Hindi sumama sa sa kudita para pabagsakin si Marcos. Sinong sasama? Araw-arawin ka ba naman ni Pulong na babanatan at bibigyan ng issue na pinunduhan? Kung ikaw naman leader ng military, ikaw naman doon ang kanilang commander-in-chief, susunod ka ba? Diyos ko po, bakit ko papagurin yung sarili ko magkukudita-kudita? Tapos ang upo si Sara. Di kawawa kami. Binibira-bira na nga kami ng kapatid niya. Di ba? Kung ako yung leader.
Oh, kaya wala kayong aasahan sa military na tutulong kay Sara sa kudita. Bakit? Araw-arawin ba naman ipulong tadtarin ng issue? 'Di ba?